Isa-isa ko lang po yung aking karanasan sa trabaho po namin. Ang pinakamalaga po sa lahat pala sa totoo lang, before ka mag-umpisa, panalangin mo na talaga para yung sure mo talaga. Noong una po, nung mapunta ako sa Jinsan sa lugar ni na Sister Lina, kung magtayo kami ng bahay doon. So, ako nag-umpisa, ilan ng pastor, 4 na nalangin. So, nanalangin. Habang naglilibig na nalangin, pagkatapos panalangin ng trabaho, kung nakikita ko nila sa Diyos na smooth ang trabaho. Yung walang hassle, wala pong, yung walang apirya ba? Tapos natapos noon, pinag-isang panalangin, nung matapos mo ng trabaho, bakit tinalaga yung bahay, sa panalangin pa rin ko. Kaya, nagsimula sa panalangin, nagtatapos din ko sa panalangin. Pangalawa ko pong karanasan yung simbahan ng DSOS doon po sa Rainbow. Ako po kami nag-umpisa, nanalangin ko ang mga pastor. Nung nanalangin dyan, umpisa na kami. Hanggang sa natapos po, smooth, ang sabi nga ng umpisa, kung daw muna sila ng Kristo o pananambahan, pagkaraw ng linggo para daw sila pero sa awa ko ng Diyos, mula sa simula hanggang sa matapos, hindi po sila lumumukan. Doon din po sila gumagawa. Parang yung Diyos ang nag-aayos, lahat na hanggang sa natapos po yung walang sinasabi. Pagkatapos po, pinanalangin din nila po. Nung naroon po kami, pinatawag po kami. Ngayon po, nagkaroon po ako ng project dito po sa Palmira. So, alaala ko po yung Jinsan at saka yung simbahan, sabi ko nagsisimula sa panalangin. So, mananalangin. Bago kami mag-umpisa, December 8, sabi ko sa mga kasamahan ko, yan lang kayo. Pumunta ko sa likuran, manalangin ko, sabi ko, Lord, maraming po salamat. Ikaw, ang kapangyarihan sa lahat, ikaw ang nagbigay ng aking isipan. Sa aking isipan, o lahat ng pamamaraan. Kasi kung para sa akin, hindi ko makakayanin ko dahil kahit ako po talaga elementarya lang, kaya lang sa experience ko po sa tulong po ng Diyos, natapos ko na maayos yung Palmira. Tatlong yung 4 na pinto na dalawang brapa. Natapos ko siya ng maayos. Ngayon po, itong bago, dito po sa may barangay, ito yung bagong project na naman po. Sabi ko, Lord, kasi parang nakaano ko yung magsisimula talaga ng panalangin. Bago kami mag-umpisa. January 5, nag-umpisa kami. Sinaro yung mga kasamaan ko. Sabi ko siya, iipon kami. Sabi ko, maupo lang kayo dyan. So, pumasok ako sa area ng kagawa, doon sa may puno. Sabi ko, Lord, narito na naman po. Bigyan niyo po ako, hayaan niyo po akong sumasama sa inyo. Ituturo niyo po sa akin kasi panibagong project ko. At saka, gabayan mo ako Panginoon upang yung mga kasama ko po kasi wala silang trabaho para magtulungan ko rin naman po sila sa kanilang pangangailangan. So, ito po, nagtatrabaho kami. Napakahirap po talaga. Napakalaki ng responsibilidad talaga ng ikaw po yung mamumuna sa lahat, tapos yung plano, ibibigay sa iyo, ikaw ang magbabasa niya, ikaw ang mag-i-skill niya. Sabi ko, Lord, wala talaga akong kakayanan. Pero sa pamamagitan mo, Lord, makagawa ko. Huwag mo naman ako akong pabayaan. Hayaan mo yung muna. Nag-umpisa ako sa panalangin, magtatapos yung sa panalangin, at saka hayaan mo muna. Ang trabaho ko, masisiyahan niyo po yung may-ari kasi pag yung gumawa ka, pagkatapos ng trabaho, yung may-ari, masamaan mo, hanggang sa kamatayan na lang yung masasama pa rin ang Lord. Pero, sabi ko, Lord, ako ay nagbibigay ko naman sa iyo, huwag mo po akong ipahiyak sa mga may-ari na ginagawa ko. Kaya, ngayon po, ako po nagpupulit at pasalamat. Yung may-ari po, tuwan-tuwa, sabi niya, kahit sino dumadaan niya, ang bilis naman ang trabaho niyo, wala pa kayong 2 buwan niya, pero mag-i-islam na kayo. Kasi, 120 square meter. Basta sagot ko sa tulong po ng Diyos kasi pag tayo lang tao, hindi natin magagawa yan. Wala tayong kakayanan. Pero ang Diyos ang nagtutulong sa lahat. Kaya
Ako po, natutunan ko po yung magsimula sa panalangin hanggang sa matapos po sa panalangin. Kaya maraming po salamat sa Diyos. Yung po ang lagi ko matatak sa isipan kung ba't ako po yung magkaroon ng trabaho ng panibago. Kaya ako po yung nagpupuli sa pasalamat sa Diyos. Bagamat may edad na po ako, pero naroon pa naman doon, sabi ko Lord, kahit ako po may edad na, pero yung edad na naman po ang lumalaki, pero yung isip, para matapat ako naman. Kaya sabi ko Lord, huwag akong kabayaan na hindi ko magagawa ito. Kaya lang pagkahapon naman, pagdating sa amin, may ginagawa din po ako, lalo po sa aking anak. Yung kabilit-kabilitan, tinuturahan ba ako, kaya sabi ko, i-deliver ito bukas kaya. Kaya salamat sa Diyos. Kaya masaya din po ako sa buhay ko na kung naman ako po ganito lang po ang katayuan ko sa trabaho. Pero marami din po ako nagtutulungan ng mga kasamahan ko. Sabi ko, sige, basta kayo sumunod lang sa akin. Kasi ang pag-hawak ko ng trabaho, hindi po basta-basta. Kailangan ko laging yung parang kang nakibagay sa tao, yung basta may yung talaga. Kasi hindi naman lahat ng tao alam ko siya niya, mga suwahin din yan. Kaya sabi ko, sige Lord, maraming salamat. Bigyan mo pa po ako ng mahababang pangunawa. Basta bigyan mo ako, Panginoon, kung ano man nararapat mong gawin sa trabaho namin. Kaya ako pinupupulot pasalamat sa Diyos. Ang Diyos lamang po ng tanging kasi po, nagsimula tayo sa panalangin, magtataputin po tayo sa panalangin. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa buhay ko at sa buhay mo. Maraming po salamat. Amen. Sabi nga sa Kawikaan 3, 5-6, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, napakabuti ng Diyos. Kaya sa araw-araw nating buhay, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon, lahat ng ating gagawin, bago ang lahat, Diyos muna, no? Maupuna lahat ang panalangin, no? At ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng bagay. Amen? So, meron pa po, kung wala na po, ganyan po ang bawat isa para po sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang salita ng Diyos, at nanyahan ko po ang ating pastor's mind.